Dahil nga po mga idol sa napakagandang simula ng Golden State Warriors sa first round laban sa Houston, hindi na nga po napigilan pa ni Draymond Green ang kanyang sarili na mag-ingay at magyabang patungkol sa kanilang team. At isa dyan ay ang pagbibigay nito ng babala o banta sa Houston na kung gusto nga po nitong maging competitive ang serye, kailangan nga po nilang maghanap ng player o gumawa ng defensive game plan para mapabagal ang opensa ni Stephen Curry. Hanggat hindi nga daw nagagawa ng Rockets, sinisigurado niya na mawawali sila ng Warriors sa serye. Kita naman nga ninyo kung paanong na-outplayed ng Golden State ang Rockets sa Game 1, lalo pagdating sa crucial moment. Kaya kung wala nga pong gagawing pagbabago si Coach Ime Udoka, mukhang makukuha na naman ng Warriors ang panalo sa Game 2. Kayang-kaya rin naman ang buong Golden State na sabayan ang opensa at rebounding ng Houston, kaya magkakatalo lamang sa depensa na siyang posibleng maging difference maker ng kanilang bakbakan. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan, simula nga po nang matalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang Game 1 noong nakaraan laban sa Minnesota, puro mga pambabatikos at disrespect nga ang kanilang natanggap mula sa mga fans at analyst. Maging ang Timberwolves, masyado na rin namang minaliit ang Lakers matapos nilang sabihin na nakakayanin nga daw nila itong isweep sa first round. Masyado nga itong dinomina sa Game 1, kaya imposible talagang makarecover pa nga daw ang Lakers. Ngunit sa hindi inaasahan, sa isang iglap, bigla nga pong nagbago ang hinala sa kanilang serye matapos silang matalo sa Game 2 at masabayan sa depensa. Kung noong Game 1, grabe ang pantatrash talk ni Anthony Edwards, napalitan ito ng reklamo nang sabihin ng sa media na masyado nga po siyang na-confuse sa zone defense na ginawa ni Coach JJ Redick. Isa rin naman ito sa mga nagreklamo pagdating sa pagbibigay ng mga referee sa napakadaming free throws ng Lakers. Ngunit kung inyong ang titignan ng mabuti ang game, halos hindi rin naman nagkakalayo ang free throws ng dalawa. In fact, mas lumawang pa nga ang Timberwolves sa pagkakaroon nila ng 25 free throws kumpara sa 20 lamang ng Lakers, kaya hindi talaga ito ang rason bakit natalo ang Minnesota Timberwolves. Sa kabilang banda, nabaon na ang Milwaukee Bucks sa 0-2 laban sa Indiana Pacers matapos silang matalong muli sa Game 2. Kahit ano man ang gawing adjustment sa game plan, rotation at ang pagbabalik ni Damian Lillard sa lineup, parati nga silang nagtalo. Wala nga silang nagagawang maganda para masabayan ang opensa ng Pacers. Kaya dahil sa pangyayaring ito, medyo delikado ang kalagayan ng Milwaukee kapag nagpatuloy pa ang pagkatalo. Hindi malabong malaglag na naman sila ng mas maaga, lalo na si Giannis sa playoffs ng East. Kung inyo nga matatandaan, hindi pa nakalampas ang Milwaukee sa first round simula 2023 at ngayon nga pong natalo sila sa first 2 games, nangangamoy pwedeng ma-eliminate na naman ito. Wala rin naman nga tumutulong kay Giannis pagdating sa opensa, kaya imposibleng makasabay sila sa pacing ng Indiana Pacers.